Magandang hapon po mga kapatid. Ako po ay may babasahin lang sa inyo ngayon at bibigyan natin ito ng katwiran, opinyon at paliwanag. Ano po? Ito po, from Manila, Philippines. Inihayag ni Senate President Francis Chis Escudero na dadalo na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng gobyerno sa pagdinig ng committee ni Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Escudero na nagpasya siyang pangunahan ang komunikasyon sa pagitan ng Executive Department at ng Senado upang maiwasan ang alitan sa pagitan ng dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno. Minabuti kong maging tulay sa pagitan ng Executive Department at ng Senado at sa April 10, imumove yung hearing kung saan dadalo ang mga opisyal na inimbitahan ni Senador Amy. Gayunman, sinabi ni Escudero na hiniling ng komite ang pagdalo ng ilang tao kabilang si PNP-CIDG Chief Nicolas Torre na dapat dumalo sa pagdinig bilang pinunong opisyal sa pag-aresto kay Duterte noong Marso 11. Noong April 3, ginamit ng mga miyembro ng gabinete ang executive privilege para hindi makadalo sa imbistasyon ng Senate Foreign Relations Committee. Ayan, sabi niya, noong April 3, ginamit ng mga miyembro ng gabinete ang executive privilege para hindi makadalo sa imbitasyon ng Senate Foreign Relations Committee. Ito naman po ang ating masasabi dito. Itong si Chis Escudero ay tunay na konsentidor. Kapag sa impeachment ni Sara Duterte, ang bagal niyang mag-decide. Kapag naman dito sa kay Amy Marcos na tila baga kaisan niya para kay Duterte, ay talaga namang mabilis pa sa alas 4 na gustong mamagitan. Dahil meron sila ditong tinutumbok. At yan ay ang pagpapatawag at pagsali sa committee na to ni Amy Marcos kay General Nicolas ayan, yes. Yan, kay PNP CIDG Chief Nicolas Torre, At ito, pinadadalo nila ito si PNP CIDG Chief Nicolas Torre, si General Torre. Alam na po natin kung anong kasasapitan nito kahit hindi pa natin napapanood. Sure po na ang lahat ng bato dito ay kay General Torre. At sana naman sa mga attend sa Senado, sana po magkaroon ng malinaw na mga kasagutan sa mga itatanong ni Amy Marcos. Kasi ito si Amy Marcos, matatandaan na nagbanta, nakakasuhan niya itong mga ito na hindi umattend sa kanyang pamiting, At ito nga po ay ginamit na niya si Escudero para gawin ni Escudero ang pagiging Senate President para utusan ang mga ito na dumalo, itong mga gabinete na to ay dumalo na sa pagpapatawag ni Amy Marcos. Ito po ay isang alam niyo po ang ginagawa ng mga ito sa Senado. Tinatarantado na nila ang gobyerno, ang mamamayan. Bakit? Kasi kapag pinagkaisahan ng marami na hindi atenan ang mga bagay na wala namang kwenta, may isa namang sasalo. Eto nga, si Escudero. Di ba nakakabwisit na mga kapatid? Sapagkat paulit-ulit lang ang ginagawa nitong si Amy Marcos. Nagyayabang lang. Humahanap lang ng paraan para siya ay masabing mayroong nagawa para kay Duterte. Para siya ay magkaroon ng boto mula sa mga DDS. Para siya ay maipakita na siya ay nabubwisit sa kanyang kapatid na si Marcos. Para maipakita na siya kuno ay mas marunong sa kanyang kapatid. Alam niyo mga kapatid, itong ginagawan to ni Amy Marcos,
Isa ng panggagago to sa mga taga-Senado eh. Siyempre, mga taga-Senado, itong mga gabinete, susunod naman to kay Escudero kasi si Escudero ang presidente nila. Ang pinakamaganda na lang siguro magagawa ng mga senador dito. No comment na lang sa gagawin ni Amy Marcos. Kasi ano bang malay niyang mga taga-Senado sa pagdampot kay Duterte? Diba? Ang mga taga-Senado, hindi rin yan kikilos kung walang kautusan. No? Ngayon, inutusan sila ni Chis Escudero na umattend. Tapos tatanungin sila sa legality ng pagdampot kay Duterte. Anong kamalaya ng mga senador dyan? Kung si Marcos nga sinasabing wala siyang alam sa pagdampot kay Duterte, sa Senado pa kaya? Mga senador pa kaya ang may masabing nalalaman? Eto lang naman si Amy Marcos ang masyadong akala mo kung sinong magaling, wala naman nagawa sa bansa, di ba? Manang-mana to sa pinagmanahan niya talaga eh. Mapagawa ng gulo, mapagawa ng dahilan, mapagawa ng kung ano-anong istorya. Ayan. Gagawin niya pang istorya ang pagkakakulong kay Duterte. Gusto niya makabahagi ng istorya o history sa pagkakakulong ni Duterte. Wow. Bida-bida din, Parang yung nanay, gusto popularidad. Gusto hanggat buhay siya si ay sikat. Ganyan yung ina eh. Kaya nga pinatakbo yung anak eh. Para hindi mawala ang pangalang Marcos sa gobyerno. At para hindi mawala ang kasikatan ng mga Marcos sa gobyerno. Ganyan din. Masama o mabuti, gagawin ni Amy Marcos para sumikat. Ganyan po. Yan po ba dapat pang maibalik sa Senado? Hindi na. Patatapusin na lang din naman natin ang termino ni Marcos. At yang si Amy Marcos, dapat yan mawala na. Malamang ang matitira na lang dyan si Sandro. Ito po. At itong si Romualdez, di pa po natin malaman ito kung anong tatakbuhan nito sa 2028. Maraming salamat mga kapatid. Sana po lagi kayo nakatutok at sa mga bagong balita, inyo po sanang maagapan. Salamat mga kapatid. Thank you po.